Salamat pong muli sa ating Panginoong Diyos, ang tunay at buhay na Diyos na ating pong pinaglilingkuran. At muli na naman po tayo makapag-aaral dito sa ang balita ng mga katotohanan. Ating pong napakahalagang pag-aaral ay patungkol po sa ang mga anak ng Diyos. Yan. At ito po ay sa pangangaral po ni Juan. Sa unang Juan 3. Puno, patuloy po, kapatid na Vicky, ang ating pong pag-aaral. Sabi ko dito, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga katawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikilala gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito, sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. At sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Yan, maliwanag naman po ang sinasabi ng patungkol po dito sa ating pong pinag-aaralan sa mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos po ay hindi nakikilala ng sanlibutan. Bakit po hindi nakikilala? Dahil kakaiba po yung kanilang ginagawa. Ayaw na ayaw po ng sanlibutan ang ginagawa ng mga anak po ng Diyos. At sinabi po kasi, nabasa naman po natin kung bakit hindi kilala ang sanlibutan. Kaya sabi dito inahayag ang ating Panginoong Hesus upang malaman ng tao na mahayag siya. Sa pagdating ng panahon ay mahayag po siya, sabi sa ating pag-aaral, na magiging katulad Niya tayo. Kapag ang tao po ay sumampalataya na sa tunay at buhay na Diyos, sa ating Panginoong Hesus, ay makikita na po niya yung pagpapakita ng ating Panginoon dito sa sinasabing mahayag ang kanyang karangalan pagdating po ng panahon na iyon na siya'y muling babalik dito sa ating pong lupang tinatahanan na nasa alapaap. Kaya nga po, ang sabi dito, ang sino mang ganitong may pag-asa, kaya nga po mga Kristiyano ay may pag-asa, kapatid na Vicky, habang sila'y namumuhay dito sa lupang ating tinatahanan, ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman ng ating Panginoong Hesus. Ginagawang halimbawa po ang ating Panginoong Hesus sa pamumuhay, sa kalinisan, sa lahat po ng bagay. Sabi dito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Mapapansin natin, mga kapatid, mga kaibigan po natin, kung ano po yung nilalabag ng karamihan sa 10 utos. Sakop na po itong 10 utos dito, mga kapatid, at iba't ibang utos ng ating Panginoon. Una, sabi diyan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng larawang inanyo ang kawang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim tubig. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man. Kaya ano pong ginagawa natin sa imahin na kahoy at bato? Pinaglilingkuran po natin, binibihisan, niyuyukuran, niluluhudan, at pinapasan. Isang uri po ng paglilingkod yan. Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos ay huwag. Kaya utos po yan. Isa po yan sa nilalabag ng karamihan. Ano pa po ang nilalabag sa utos natin pong napag-aaralan? Gaya nga po ng ika-4 na utos.
ika-4 na utos, na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, ingatang banal. Ito po'y araw ng pagsamba. Binigyang halimbawa po ito ng ating Panginoong Hesus sa Lucas 4:16, kung paano niya sinunod ang kautusan ng ating Panginoong Diyos at ginawang halimbawa siya. Inugali niya ang araw ng pagsamba sa araw ng Sabat at nangangaral siya. Ayan, napakalinaw naman po ng ating pag-aaral, mga kapatid, na hindi niya sinusuway, nilalabag ang utos ng Diyos. Ayon po yan sa 1 Gis 15 o 15 Gis. Alin po sa dalawang yan ay hindi po nilalabag na ating Panginoong Diyos ng ating Panginoong Hesus ang utos ng Ama. Malinaw po yan, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. Kaya hindi po sapat yung pananampalataya natin, kapatid na dito, hindi po sapat. Hindi po sapat na tayo naligtas sa biyaya at tayo sumampalataya lamang. Ang tunay pong naligtas sa biyaya ay magbubunga po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi pinangaral na po ng ating Panginoon Hesus sa Mateo 7:21 hanggang 22 po yan, na hindi ang lahat ng tumatawag, hindi ang lahat ng bumabanggit sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, tumatawag sa Diyos, ay maliligtas o papasok sa kanilang langit. Kundi yun po daw lamang gumaganap sa kalooban ng Ama sa langit. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi po sapat yung pananampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus. Magbubunga po ito ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Malinaw po yung sinasabi. Binanggit pa niya sa 22. Nung nagpapayag sa Kanya na mananampalataya, talagang masigasig na mananampalataya po ito. Panginoon, di ba nagpalayas kami ng mga demon sa inyong pangalan at gumawa kami ng makapangyarihang gawa? O ano pong sinagot na ating Panginoong Hesus, kapatid na diki? Hindi ko kayo nakakilala, kayo'y nagsigawa ng katampalasanan. Hindi po nakakilala ng ating Panginoon. Bagamat sila po ay talagang sumasampalataya ng lubusan sa kanilang mga puso at pinagmamalasakit ang Panginoon sa kanilang mga bibig. Pero hindi po pala katanggap-tanggap sa kanila dahil hindi po nagbunga yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon Hesus ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa kautusan ng Diyos. Ang kalooban po ng Diyos, sang-ayon po sa awit 48, yun po yung kautusan ng Diyos. Kaya hindi po sapat, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo may pananampalataya lamang at naligtas tayo sa biyaya lamang. Sapat na po daw iyon, sabi ng ilan. Pero hindi po pala yun ang kasapatan. Dapat po pala ay magbubunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi po tayo makakasunod, hindi po natin ibubunga ang pagsunod bilang tayo na nampalataya sa anak ng Diyos, kasi wala pong ibang pangalan sa ilalim ng lupa ay sa ilalim ng araw na ito, kundi sa tanging pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus ang kaligtasan ng tao. Siya lamang po ang daan. Hindi po ang reliyon, hindi denominasyon, kundi ang tanging Panginoong Hesus lamang po ang daan ng kaligtasan ng mga tao. Samantalang tayo sumampalataya sa kanyang anak, magbubunga po ito ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi po, wala pong saysay, kapatid na Vicky, wala pong kabuluhan ang pagsamba. Kasi may sinasabi po si Marcos 7 na walang kabuluhang pagsamba na pinakaaral at utos ng tao, mga kapatid. Alin po ang ating susundin? Ang utos ng Diyos na tayo makakapasok sa karya ng langit, o ang utos ng tao na namumuno sa atin na inyong sinusunod na hindi naman sang-ayon po sa kalooban ng Diyos. Masakit naman pong pakinggan pero sa iba, pero ito po yung pinapaumanin po namin, hiningi po kami paumanin. Sinasabi lamang po namin ang katotohanan dito sa banal na kasulatan, kasi yun po yung ating pagsisiwalat ng mga katotohanan. Sa patuloy, kapatid na Vicky. Sa pagpapatuloy ko, sabi po dito, at nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang
mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakakita sa kanya, ni hindi man nakakilala sa kanya. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katulad ng katuwiran ay matuwid, gaya niyan na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ayan, aliwanag na naman po na sinasabi. Ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sabi po, sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, hindi nakakilala sa kanya. Sabi po sa banal na kasulatan, ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi po nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi nagpapatuloy. Sabi nito, ang sino mang nagkakasala ay hindi nakakakita sa kanya ni hindi nakakakilala sa kanya. Pagka ang tao patuloy po nagkakasala, ay hindi po tunay yung nakakakilala sa kanya. Kapag ka ang mananampalataya ng Diyos ay patuloy na lumalabag sa kautusan tungkol sa Diyos-Diyosan, na huwag kang sasamba, huwag kang gagawa, at nagkakasala sa araw ng pagsamba na hindi mo iningatang banal, ay nagkakasala ka po na patuloy sa paglabag sa kautusan. Wala rin pong kabuluhan, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo'y manatili sa ganyang paniniwala na hindi po sang-ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan at sa kalooban ng Diyos. Kaya napakalaga, mga kapatid, sa ating pag-aaral na sabi diyan, tayo ay gumawa ng matuwid kasi ang katuwiran ay matuwid na gaya niyang matuwid. Sa patuloy, kapatid na Vicky, di ba sabi pa sa meron pa akong babanggitin dito. Sabi dito, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Yan po, mabigat po yun. Kung patuloy tayong gumagawa ng kasalanan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa pagsuway sa araw ng Sabat, sa tamang pagsamba, ay sa dyablo. Malinaw po yan kung ating pong pag-aaralang mabuti. Kung bubulayin po natin ang salita ng Diyos, diyan po nakapanig ang taong ayaw sumunod, ayaw magbunga ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya napaka-linaw ng pag-aaral po natin. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sa patuloy, kapatid na Vicky. Sabi po sa 9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kaniyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi maaaring magkasala, sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ayan, malinaw mga kapatid. Sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ayan. Sabi dito, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi po nakakilala sa Diyos. Malinaw po yung ating pag-aaral, mga kapatid, na sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi po nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya atin pong bulayin, pag-aralang mabuti ang salita ng ating Panginoon kung saan po tayo nakalagay dito sa ating pong napag-aralan. Napakabuti po ng Diyos na maipalam sa bawat isa sa atin ang mga katotohanan dito sa banal na kasulatan, kapatid. Tayo po ay mahal na mahal ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi po sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pasinta ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y manampalataya
ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. At kung sasabihin po natin tayo sumasampalataya sa ating Panginoon Jesus, na tayo po ay, na siya po na ating Panginoon ay ating tagapagligtas, ay tayo po ay susunod. Dahil hindi po sapat na sabihin natin na tayo po ay nananampalataya sa Kanya, kung wala naman po tayong gawa. Kailangan po dito ang paggawa, ang pagsunod sa ating dakilang Diyos, upang tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan na nais po ng ating Panginoon. Kaya, ang idinidin pati dito mga kapatid, mga kaibigan, sa ganito'y nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang ipapatuloy sa pagkakasala, ang binabanggit ng banal na kasulatan ay anak ng Diablo. Kaya mahirap ating pag-aralan kung saan po tayo nakapanig sa kalagayan ng ating pong napag-aralan. At sana po patuloy na pagpalain ng Diyos ang ating pong napag-aralan.